Alright, isang dating asset o alpha ang gustong humingi ng saklolo sa atin dahil nanganganib na raw po yung buhay niya, maging yung buhay ng kanyang pamilya. Marami na po siyang alam. At ngayon, ayaw na niya maging asset. Pero yung mga pulis daw, yung handler niya ayaw siyang tantanan. Gusto ituloy-tuloy lang yung pagiging asset. Sa akin pong karanasan, base po sa mga kasong natalakay na namin dito, usually pag yung mga asset, marami ng alam, sunog na, nililigpit. 3 days pa, ilan ng asset ang lumapit sa amin dahil yung kanilang mga kasama naligpit ng mga lespo na handler nila. Even during the times of wanted sa TV. Meron din kami mga asset na nagsumbong dahil pinatay na yung mga kasamahan nila. Ganon talaga usual ang nangyari. At point of no return, hindi ka na pwedeng bumalik sa iyong pinanggalingan once na ikaw ay nakadiin na dyan. Kumbaga, marami ka ng alam eh. Hindi pwede. Ang next step dyan, anyway, kakausapin natin to si John para maging fair naman tayo dun sa mga pulis. Baka naman nagpapalusot lang to. So kikilatisin natin tong si John. John, magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga rin po. Opo. Sino po yung handler ninyo? Dati po sa... Sino po yung amo nyo? Kasi asset po kayo, di ba? Opo. Okay. Sino yung boss mo? O handler, ang tawag dyan? Dati po sa SDU po. Sa? SDU. SDU? Anong tawag doon sa SDU? Dito Special? po kasi... Opo. Sa drug syndicate po. Special Drug drug? operation. Ano ibig sabihin ng SDA? SDEU po. SDEU, Special Drug Enforcement Unit. Opo. Okay. Saang station to? Sa Valenzuela po. Valenzuela. Okay. Anong pangalan ng mga handler mo? O ng handler mo? Dati po, ano pa po, sila... Ano po? Ano lang po kasi sabihin niyo ano. Ano pa? Sila dati po mga... Hindi, kasi sir, lumantad ka ng ganito, mapapanood Apo. nila ito. Kasi kung wala kang sabihin pangalan, Apo. iisipin po ng mga netizens, iisipin ko na gumagawa-gawa ka ng istorya. Opo. Dapat, lumantad ka na rin lang, hihingi ka ng saklolo sa amin because after this, pag nakita namin, nagsasabi ka ng totoo, we will help you. Marami kaming gagawin para sa iyo, pati sa iyong pamilya, to secure your lives because you're saying Opo. na your lives are in danger. Pero kung ikaw ay mag-aalanganin magbigay ng impormasyon, paano malalaman nagsasabi ka ng totoo? Opo. Na-screen niyo ba ito? Dati po si ano, dati ko po mga naging amo po dati yun, sila Quaresma po. Sila? Sila Sir Quaresma po. Quaresma. Opo. Ano yung rango ni Quaresma? At saan po siya Hindi nakaba? ko po kasi nakikita sa ano, lagi po sila nakasibilyan. Lagi siya nakasibilyan. Opo. Paano mo nalaman na pulis to? Sila po yung dati ko pong arresting dati. Okay, si Quaresma ay taga Valenzuela Police Station. Opo. Okay. So, marami ka na mga naibigay na information sa kanila at nasama ka sa mga operations. Opo. Pwede ka ba magbigay ng sample para kapag nakausap namin yung police, tatanungin namin sa kanila yung ganong klase mga operations at i-research natin at pag tumutugma yung sinasabi mo, then ibig sabihin nagsasabi ka ng totoo. Opo. Diba? Did we do a research dito? Dapat sa umpisa pa lamang nagtanong tayo ng mga insidente, ng mga... Okay. Quaresma, lagay nyo lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys Dapat sa umpisa pa lang, ni-research na natin yung mga sinasabi niya. Pwede ka magbigay ng isang operation ninyo, Sir John? Yung mga... Or Opo. Sige po. Dati po yung kaya ano po, si Jeff Mota po. Ano pa? Si Jeff Mota po. Jeff Mota. Opo. Okay, inoperate nyo si Jeff Mota. Opo. Okay. Yun ay dahil sa'yo. Opo. Fair enough. Opo yung... Okay. Opo. Kailan po itong... Si Jeff Mota ay nakakulong na. Kailan po ito? Hindi po. Di pa po siya na ano...
Yung mga naging tao lang po niya yung mga na-operate. Inoperate yung mga tao ni Jeff Mota. Kailan po Opo. ito? Noong, ano po, mga January po. January. Opo. Okay. January this year. Opo. Okay, sige. Nasa yung telepono si Corporal Raymond Panao. Kilala mo ito si Raymond Panao? Opo. Sino ito siya? Siya po yung naging arresting ko po sa checkpoint po na itong huling kaso ko po. Inaresto ka sa checkpoint nitong huling kaso mo. Opo. Ano yung kaso mo? Yung sa drugs po. Bakit kanya inaresto? Kung asset ka ng mga pulis. Hindi mo tinawagan si Quaresma para sabihin, oy, tol, mate, pare, bata ko yan. Tinawagan ko po nung oras na po na yun. Oh, Sabi daw po kasi ni Sir, yung trabaho bukas pa daw po mangyayari. Sabi ko naman po sa kanya, yung gabi po na meron po kami, galing po yun sa test day po namin sa target po sana. Tapos nung pauwi na po sana ako, meron pong checkpoint po na naganap na doon po sa may bandang Marolas po. Tapos pinaliwanag ko naman po kagad sa kanila. At pinakita ko daw, pinawagan ko pa sila, Sir. Sabi na po ni Sir, hindi pa naman daw po yung bukas pa bakit daw po ako gumagawa ng trabaho ngayong araw, gabing yun. Dahil hindi po nila ako sinalo. okay, sige. May nahuli sa'yo nung maharang ka sa checkpoint ni Corporal Panao? Ako na po yung nagpakita sa kanila nung kasi galing po yung sa target. Pinakita ko din po sa kanila yung usapin po. Okay, sige. Corporal Panao, magandang umaga po. Corporal Panao? Hello po, sir. Okay. Kilala niyo po itong kausap ko? Opo, sir. Okay. So, siya po ay hinarang ninyo sa checkpoint. Yes po, sir. Yes po. At siya po ay nagpakilala na asset po ni Quaresma. Opo, opo. Okay? So, ano po nangyari sunod? Na-hold po namin yan, sir. Tapos, nagpanggap na alpha ni Migano. Pero ang handler niyan, sir, si Quaresma. Okay. Kaya nga, sir, tinawagan ko si Migano, sir, si Quaresma, sir. Aha. Sabi nila, sir, hindi daw nila inutusan yan na mag-surveillance. Kaya nung sinabi ko sa kanila, tutuluyan ko. Kaya tinuluyan na, sir. Ano pa? Kaya po tinuluyan namin, sir, kinasuhan namin kasi sumistema po yan, sir. Sumistema po yung tao na yan. Kumbaga, yung binigay nila na pera sa kanya, binili niya para maibenta niya, sir. Yung perang ibinigay sa kanya, Binili niya, sir, ng droga. okay? Tapos, ibibigay niya dun sa kay Once, sir. Katransact niya. Kanina ibibigay kay? Kay Once, sir. Sino si Onse? Yung nahuli din namin, sir, na drugs personality. Kaya nga, bibili siya ng droga, yun ay utos sa kanya ni Quaresma. Ay, hindi, sir. Binigyan niya ng allowance. Kasi Okay. asset yan, sir, asset. O, so ibig sabihin, talagang totoong asset to. Opo. Okay? Pero ang ginawa niya, sir, sumistema siya, sir. Bumili siya, sir. Nagpan, sir, naging runner, sir. Naging runner yan. So, ibig sabihin, asset siya, yung perang ibinibigay sa kanya, binabayad sa kanya, binibili niya ng droga para, Para makasistema, sir, para kumita siya, sir. Maka-score siya, makabenta rin siya, sir. para makabenta siya. Pero teka muna, on the other hand, di ba dapat pag asset ka tulad nito, talagang kailangan makipaglaro siya sa mga tao na pasok sa droga para hindi siya mapaghinalaan. Opo, sir. Kasama Yun ang ginawa niya, talaga sir. sa system nila, kasama talaga sa sistema 'yon. Nag-hire kayo ng asset na drug addict. Alam nyo from the start na drug addict to, pasok to sa kalakaran sa droga, then he should do his job na kung saan siya ay nakilala sa komunidad na 'yon, na which is addict siya, bumibili ng droga at pwede rin siyang magtulak din ng droga. At the same time, kinukunan siya ng impormasyon. Ganoon naman talaga ang patakaran, di ba? Oo, sir, pero ang ginawa niya, Kasi sir, kung bigla siya naging straight, all of a sudden, nagpakatino na lang agad siya, paano siya makakuha ng information? Siyempre, iwas na yung mga tao sa kanya, yung mga pasok sa droga. Now, ang tanong ko ngayon, sir, bukod sa droga, ginagamit niyo siya pati mga tong H, Cara Cruz,
bakit pati sir pinapatulan nyo? Kung kayo po taga Drug Enforcement Unit, dapat sa drugs lang, bakit pati itong sugal tulad ng pusoy, madyong, pati kara cross, tong itch? Sir, kwan kami, sir. Bali ngayon, sir, kwan kami, sir, detective beat patrol kami. Ano po? Detective beat patrol kami. Pati Jack and Poy, papatulan nyo pa. Putang, sorry. Ano ba yan? Jack and Poy, magkano ba pustan? Grabe naman talaga. Gutom na ata kayo, sir. Hindi, sir, trabaho po namin yun, sir, kumuhuli ng mga kwan, sir, mga sugal, sir. Yun ang priority namin. Pero yung mga... Sir, ang priority nyo dapat kasi ang unit ninyo is sa drugs. So dapat sa drugs lang kayo. Sandali lang, sir. Sa drugs lang kayo. Ngayon, yung mga, kung kayo po ay nasa anti-gambling, then anti-gambling lang kayo. Para hindi kayo, sir, magkabanggaan. Okay. Di ba, sir? Okay. Sergeant Gabi Migano, magandang hapon po. Sergeant Migano. Opo, ma'am. Opo. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ito pong inyong asset na si John, ayaw na niyang maging asset ninyo. Yes, sir. Kung tapos na siya, nakapagbigay na ng impormasyon sa inyo na nag-click naman, meaning naging successful po yung mga binigay niya mga tip that led to the arrest of some of the pushers, then let him go. Bakit ayaw niyo po siyang pakawalan? At ngayon, Hindi po na, sir, go ahead po. hindi po namin ginagamit yan, sir, mula nung nakulong po. Nakulong? Opo, sir, kasi hindi naman namin inutusan na mag-test buy nung that time. Pero nahuli ng PCT, nakuhanan po ng sachet, ng shabu. Nahuli siya ng sachet ng shabu. Yes, sir. Okay. So, nag-test by siya. Siya daw mag-isa, sir. Hindi naman namin po inutusan that time. Okay. So, hindi controlled test by to kung tawagin. Hindi, Yes, sir. hindi supervised ninyo. Okay, good. Yes, sir. Good. Now, we're talking. John, Yes po. bakit ka gumawa ng test by na hindi under the control and supervision of your handler? Ganito po yun, sir. Kaya Rapi. Bago po yung ganong ako po kasi, halos lahat po kasi ng ibang grupo, ako po yung nagbibigay, minsan po nagbibigay ng mga trabaho kapag nagtatanong po sila sa akin. Okay. Nung bago po ako mahuli, may nahuli na po kami nung isang araw po, at kinabukasan nahuli po ako. May huli po kami noon. Sabi po sa akin ni Sir Quaresma po, maganda ka ng trabaho sa susunod na para pag kami target tayo, may nakahanda ka na sa akin. Kaya po lagi po ako nagte-test by sa mga ibang at may mga kasamahan din po ako sila po yung mga inutusan ko din po para mag-test by. Para kapag may mga trabaho po yung ibang grupo, sino po yung may trabaho ngayong araw, sa kanila ko po binibigay yung trabaho. Okay. That makes sense. Sir, tumatahi-tahi po itong mga sinasabi ni John. Kasi paano nga siya magiging effective at credible sa inyo kung hindi niya gagawin yung trabaho na alam niya na para maitukoy niya kung sino talaga sa komunidad ang pusher na pwedeng impormasyon maibigay sa inyo para mahuli. Tama nga naman. Di ba? And the way to do it is didiskarte siya, bibili siya ng mga drugs doon sa alam niya mga pusher certified at kapag may nabili siya doon sa mga pusher na yon, yun yung ibabato niya ngayon sa kanyang handler. Itong si Juan, sandali lang makinig ka. Si Juan, sertipikadong pusher yan kasi bumili ako dyan. Si Pedro, bumili din ako dyan kahapon. Noong isang araw, pumili ako kay Mario. Okay. So, dyan niya nakukuha yung informasyon na ibinabato yun sa kanya, binabato sa inyo. Kasi without that, paano siya makakapagbato ng information sa inyo? Nagigets nyo? Ganito naman po ang side namin, sir. Dapat po, pag lumakad po siya, ipapaalam niya po sa amin, sir. Okay. Pakisagot po, John, bakit hindi mo na pinaalam yung mga lakad mo? Po. Bakit di mo na Sinasabi ko pinaalam? po sa kanila pagka si po kay si Sir Quaresma po yung may kausap po ako usapan po namin na maganda ako ng trabaho. Yung trabaho po niyo para po kay Sir Quaresma po yung kay sa Digula po to, sa Marulas. Okay. Pero alam mo, Sarge, Sir. hindi po ako pulis, Pero sir. that is the risk that you have to take and the price that you have to pay for getting a pusher, a former pusher, a former addict na dumiskarte na para pagkakatiwalaan siya doon sa
komunidad na kung saan siya ay kilala. Di ba? Kung tutusin, hindi ko kinakampihan to ha. Sir, hindi ko kilala tong hinayupak na tong si John na dating adik at pusher. Di ba sir? Yun nga po, sir. Kailangan niya gawin yung kanyang trabaho na bilang isang dating pusher at adik, kasalanan niyo, kinuha niyo siya. Yung, kumuha kayo ng dating pusher adik, then para maging effective siya, gagawin niya yung trabahong alam niya, which is yung magtulak at mag-adik-adik. At ngayon, ang pakinabang niyo dyan, let him do his job. Ang pakinabang niyo dyan is, pagtuturo mo ngayon kung sino-sino dyan, yung mga adik na tulad mo, sino yung mga pusher na tulad mo. Yan na nga, nagtuturo na siya. Nagigets nyo? Opo, sir. Oh. Now, sir, kung ayaw na nitong tao na maging asset ninyo, let him go. Okay naman po, sir. Hindi na nga namin po kinakausap po yan, sir. Kaya nga, sir, kinuha nyo kanyang cellphone at ngayon, binabantaan siya, pati kanyang pamilya, let him go. Wala po akong kaming ginuwang cellphone, sir, kasi iba po yung humuli po sa kanya, sir, na unit po. Alam nyo, sir, hindi kayo marunong mag-alaga ng asset. Kaya nga siguro nagkakagewang-gewang kayo nagkukontrahan, PDEA, PNP, kasi wala, labo nyo eh. Hindi kayo marunong mag-handle ng asset ninyo. Siguro kulang pa kayo sa training. Sa totoo lang. Di ba? Ngayon, kung gusto mo malinis na asset na talagang by the book, kayo mismo mga pulis, mag-recruit kayo ng pulis na galing sa academy o galing ng sa pagka-pulis, and then iplanta nyo dyan sa komunidad ng mga adik at pusher, and talaga maasahan nyo na hindi gagawin yung gusto nyo mangyari at hindi kikilo siya ng walang utos sa inyo. Di ba? Opo, sir. Okay, ibabalik mo nyo na po yung kanyang SIM card. Wala po kaming kinuha, sir po. Ibang unit po yung nakahuli po sa kanya, sir. Ha? Kay Panaw. Sino po si Panaw? Panaw. Sir, Pakibalik na po yung kanyang mga SIM card. Yung kanyang SIM card. sir, ibalik ko yung sir, yung cellphone niya, pero yung SIM card, sir, kunin ko kasi marami kami pwede bang kunin doon, sir. Okay, so ibabalik mo yung cellphone. Pero yung SIM card, sir, kunin ko kasi marami pa siyang transaction doon, sir. Okay, sige. Well, pero yung cellphone, ibalik mo. Sir. Okay. John, yung cellphone ibabalik, pero yung SIM card, Okay siguro, na po, hindi na po kailangan bisingit. ipa-arbor mo na sa mga polisyon kasi marami silang mga information na ma-harvest doon. Wala naman po problema po doon. Okay? Now, tutulungan kita, since nakita ko naman talagang legit ka na asset, inabi ng mga polis, ita-transfer kita sa ibang lugar and you and your family para, di ba, hindi na kayo matrace. So, wag mo ibabang telepono, tutulungan kita na para ma-relocate ka sa ibang lugar. At magbago ka na, dahil kapag hindi ka pa nagbago at may nangyari sa'yo, labas na ako doon. Opo, sir. Ayaw maging asset, pero gusto maging pusher. Paano yun? Ayaw maging asset. Hindi ko na itinanong, pero gusto maging pusher. Pero kapag ikaw ay nahuli ulit at natumba dyan, problema mo na yan. Opo, hindi na po ako magbabalik sa ganun, sir. Ikaw ba'y naghihitit pa rin? Mag-gusto po mag-ibang bansa po sana po ako. Mag-ibang bansa. Paano ka mag-ibang bansa? Markado ka. Pangalan mo, lahat. That I cannot do. Ang magagawa ko lang sa iyo, itatransfer kita sa ibang lugar, bigyan kita ng pamasahe para magbagong buhay. Ang tanong, ikaw ba'y na-rehab? Hindi po. So hanggang ngayon ba'y gumagamit ka pa rin? Hindi na po. Hindi na. Kailan huli gamit mo? Yung uling po gamit po ng paglayap mo. Ano pa? Yun ang laya po, ma'am. Yung gumamit, kailangan po namin mag-test bike. Yung kasama ko. Kailan ka huling gumamit? Ito lang po mga last week po. Last week. Diyos ko po. Sige, tingnan ko kung paano ka namin matulungan. Doon, yung tulong ko is limited lang ha. Yung bibigyan kita ng financial assistance at family mo para ma-relocate ka. Hanggang doon lang ako. Opo. Okay? Ngayon, dumiskarte ka na kung paano mo maprotektahan yung seguridad mo at ng iyong pamilya. Siguro, magtago ka, get out of the radar muna, ibig sabihin, magpalaylo ka. Pero kapag ikaw ay nagtulak-ulit ng droga at nabalitaan ko na tumba ka, hindi na ako magsalita. Okay? Hindi po ako nagtutulak po.
Okay, good. At kayo naman po dyan, mga pulis, sandali lang pala, rehab, tama. Magpaparehab ka. Tulungan kita magparehab. Gusto mo? Kahit hindi na po, kaya ko naman po eh. Magbago? Po eh. Opo. Pilit talaga po ako marap po sa ganito para may Alam mo, po alam mo ako kapag ganun. hindi ka nagbago, diyan makinig ka sa akin ha. Makinig ka na sa akin mabuti. Hindi ka magbago, ikaw ay gagamit pa ng droga. Kahit na saan lugar ka magtago, siyempre dahil ikaw ay gumagamit at yung pangalan mo kakalat yan sa drug community. Hanggang sa magpasapasa niya at makarating yan dito sa dalawang pulis na kausap ko ngayon. Ahantingin ka, pupuntahan ka. Alam mo na. The only way na talagang para to stay under the radar, ika nga, yung parang hindi ka na talaga nila matuntun is tumigil ka na sa pagdodroga. Wala ka ng koneksyon sa drug world. Opo. Kasi kung tuloy ka pa rin sa paggagamit ng droga, makakarating yan sa mga dati mong amo. Nagets mo? Opo, alam ko po. Okay? So kaya nga sabi ko, paparehab kita, gagamitan kita ng ibang alias, kung talagang payag ka, gagawan ko ng paraan na maparehab ka. Opo. At sa malayong kaya ko lugar. naman po magbagong buhay ko. Ha? Kaya ko naman po magbagong buhay. Good. Let's see. Mag-usap Opo. muna tayo. Okay? Off Sige air. po. Sige. At kayo naman mga pulis. Hello. Yes, sir. Kung kayo po ay sa anti-illegal drugs lang, huwag niyo pasukan pati Madyong, Pusoy, Tong H, tapos Jack Empoy. Talagang lahat ng pwedeng pagkakitaan. Di ba? Sos Mario Jose. Okay? Sige. Salamat na sa inyong dalawa. Corporal, sino ba to? Corporal Panao at Corporal Migano. Okay. Sige po, Sir John. Huwag mo ibabang telepono, kakausapin ka namin para doon sa tulong na may bibigay namin nang sa gayon ma-relocate ka. Magbago ka at magparehab. Okay? Sige.